Magandang araw po sa ating lahat. Sa mansulok kayo ng Pinas naroroon. Sa mga ating pagpapala. Sa makatang tambay po, nagpupugay. Walang tanging ibang puhunan kundi mga logic lang ng buhay. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pa-subscribe naman at panoorin mo kung anong mayroon. Sa isang makata na lagi naman tambay. Okay. Pag-usapan natin tong domino effect ng pagpapahayag ng Iglesia ni Cristo o ng religious group na ito na bilang pagsuporta sa Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagsasabi nito na huwag ituloy ang impeachment kung may binabalak ka man o may gustong gawin laban sa Vice Presidente. Dahil ito nga ay pag-aaksaya lamang ng oras, samantalay marami pang mga bagay tunan ng pansin ng mga batas na ito na mas papakinabangan ng tao at hindi itong magdadala lamang ng sigalot o ng gulo o ng pagkakabaha-bahagi. Yun naman talaga ang mangyayari dito, di ba? Samantala kung gagawa ka na lang ng mabuti, papakinabangan ng mga tao na nagrereklamo. Ay nagrereklamo sa taas ng bilihin, sa hirap ng buhay, na hindi na nagbabago. Nakakala mo nung una katulad na lang ng bigas Sabi, mag-aanihan na bababa na ito. Binaba ng taripa, mababa na sa world market. Pero ito, hindi naman nagbabago at kaliwat kanan nga imbestiga ng mga senador dyan sa mga magbibigas natin na yan, sa mga retailer, sa mga importer. Yan. Alam natin na yan may mga ibang problema na dapat tinututukan. Kung yan ang tututukan mo at hindi impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno na hinalal ng tao, siguro mapapamahal at lalambot ang kalooban ng taong bayan sa gobyernong ito, sa administrasyon ito ni Marcos. Ganyan yung pinapakita. At yan dahil nga sa mga bila pagsuporta na ginawa na pinahayag ng Iglesia ni Cristo na sang-ayon sila na wag nang impeach ang Pangulo at ito ngay pagtatapon lang ng oras pag-aaksaya. Sinang-ayunan nila rito ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga epekto nito talagang napakalakas. Naglambutan lahat. At nagpakita na yung iba nangihinayang tulad ni Franz Castro. At yung iba naman talagang dismayadong masyado dahil nga biro mo nga naman lalo na itong mga congressman na nagpakita talaga ng angas at tigas dyan sa mga hearing na ginawa dyan sa kongreso. Tapos biglangang na-stop. Isa lang naman layunin kaya nun. Kuhaan ninyo ng butas yung pangalawang pangulo nang masira ito at nang ma-impeach, mawala na sa posisyon. Hindi na makatakbo sa anumang posisyon ng gobyerno. Linisin natin yung ating daan at may kapalit. Ito yung mga nawala, ito yung mga nasayang sa mga ito. Kaya yung iba talagang lumbay na lumbay. Tigib ng hinanakit at dismayado nga. Yun yung epekto nun. Kasi sa payag na ito ng Iglesia ni Cristo, matalino rin naman talaga. Matalinong mga desisyon. Kasi kung halimbawa magdadaos nga sila ng rally, hindi ba yun yung sinabi? Tapos malaki ang rally ang gagawin nila pag itinuloy ito na sinuway. Dito sila bumabaling kaya pag sinuway gusto ng Pangulo na magsagawa ng impeachment, gayong maraming bagay na dapat ay tinututukan na mas makakatulong sa taong bayan. Yung kanilang katalinuhan dito. Kung ikaw si Marcos nga naman, bakit mo to sisipain? Bakit mo to ipaparang sa mga pulis? Sa iyo na nga ito pumapabor. Pero sa likod nito, alam naman natin kung sino ang mas mapapaboran nito. Diba? Ito isang pagsangayon na pabor kay VP Sara na hindi na siya sumalang sa isang paglilitis sa pamagitan ng impeachment. Yun. Maliwanag yun. At kita naman natin yung naging epekto sa minsanang pagsasalita lamang ng religious group na ito. Kumbaga ito isang panggulat. Alam naman natin na ito talagang itong iglesia, nagkakaisa talaga ito.
Pag ikaw membro nito, sayaw mo't sa gusto, pag sinabi nung nakatata sa kanila, walang pupunta ka, susunod ka. Yun sila. Kaya nga ito pinaka dabis na grupo din na sinusundan at minamahal din ng mga politiko. Kasi nga, misang humingi ka rito ng tulong, pag 100 hiningi mo, 100 talaga makukuha mo. Ganun sila ka-fanatic at sumusunod sa kanilang nakakataas. Tatak na nila yan, tatak na iglesia. Dito sila nangamba. Dito sila kinuryog, dito sila nagkaroon ng daga sa dibdib. Lahat sila. Politikong lokal, at tumatakbo sa distrito nila, at saka yung mga politikong nasyonal. Nakaramdam dito ng pagkabahala. Biro mo, lalo na kung sa distrito ka, kukunti lang naman ang kailangan boto mo ron. Ang dami iglesia doon. Mapabarangay nga yan, o mapabayan, mapasyudad, puro iglesia ang malalaking sama ng iglesia ang nariyan. Ikaw yung congressman, tapos ang boto mo 200,000, kung matanggalan ka ng 50,000, ay di malam mo na kaysa hindi talagang talo ka. Yun yung kinakabahala nila. At sa kataniluhang ito ng Iglesia ni Cristo, sumasaludo rin tayo. Bangamat naroon pa rin tayo sa isipin na kung matutuloy ba o hindi yung impeachment, ipaubaya natin sa daloy kung ano yung magiging resulta ng ginawang ito ng Iglesia ni Cristo. Bagamat siyempre hindi natin to dapat asahan kung halimbawa man kay mga DDS supporters. Huwag ninyong asahan, talang kumilos kayo nung para sa inyo. At ito kumbaga karagdagan lamang na pagsangayon o pagpabot at pagtutol na mali yung ginagawa ng Kongreso na pagsusulong nito. Paghuhugas kamay pa nga rito ng mga congressman ito raw may malaya naman na may kalayaan naman yung mga mamayan na kumuha ng mga ebidensya dun sa ginaganap nilang hearing. Ito na may lantad sa tao, sa publiko. Kalayaan nila at hindi sila mismo magsasampa ng impeachment. Mga grupo. Ito na nga nakita natin, dalo na nga nagsampa. Mga dilawan sa paungunan ni Senator De Lima, dating Senator De Lima, at saka itong Makabayan Black na 3 congressman ang nangunguna. Franz Castro, Arlene Brusa, at saka itong si Raul Manuel. Yan yung tinutukoy nila. Pero huwag na tayo maglokan. Sa kabila nito, nasa likod nila yung mga congressman. Na yun naman talagang gusto nila. Kaya nga sila naghihiring ng ganito. At para piliting makakuha sila ng butas. Para ikaso sa pangalawang pangulo. O gawin ng grounds sa impeachment. Na talagang plano na nila. Nakahanda na. At ito nga inuutay-utay, hinihinay-hinay lang. At nagresulta ng ito nga yung bunga ng paghihinay-hinay nila, yung pagkunti-kunti. May pumalag na kaagad. At nakaramdam din naman sila at naalarma sa ginawang ito ng Iglesia ni Cristo.